Sa dami ng problema natin sa mundong ito, mga kapatid, kung i-analyze mo lahat, mababaliw ka. Ako, hindi naman siya pagyayabang, pero hindi naman kababaan yung IQ ko. 133. Sabi doon sa Google, nasa top 2% daw yan ng mundo. Hindi ko naman alam, may mga araw na puro ako brain fog. Pero mababaliw ka pag in-analyze mo lahat. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka makikibahagi. Lalo na kung ang problema may kinalaman sa pamilya mo o may kinalaman sa bayan. Kagaya na lang kunwari ni Tatay Digong. Hindi ko maintindihan kung paano siya napunta ron sa dahig. Kasi para sa akin, illegal yon. Bakit? Iniyaan ng bansa natin ang isang bagay na illegal na may isa katuparan. Pero, minsan nagtatanong ako sa Diyos, yung gumawa ng mabuti sa amin, ganyan yung nangyari. Paano pa yung maliliit na tao pag pinagtripan itong mga demonyong ito? Maliit na taong nagpapahayag, maliit na taong ayaw sa ginagawa nila. Either tatahimik ka na lang, wala kang magiging trabaho, wala kang pera, or you can be cancelled, or wala. Sarili mong kababayan, kaaway ka. Dahil may iba silang paniniwala. Na bagamat mali, kailangan mo respetuhin dahil opinion nila yun. So, minsan mag-iisip ka, kagaya na lang kunwari ni Mayor Vico Soto. Sa paniniwala ko, mabuting tao si Mayor Vico Soto, pero meron siyang ties with, for example, tito niya si Tito Sen. So, hindi ko siya masisisi kung ang gusto niya lang durugin yung mga diskaya. At kasi baka may uugnay pa sa kanila o kung saan pa man. Hindi ko siya masisi. Hindi naman natin mapipili kung sino yung ating mga kaanak. At kapag naman hindi tayo tumulong, ingrato ka naman. Yan ang katotohanan sa ating mundo. Mahirap. At sa lahat ng mga conflict na meron yung ating politika ngayon or ating pamilya, maiisip mo, may Diyos. Talagang mananampalataya ka lang sa Diyos. Kung anong kalooban ng Diyos, siyang mangyayari. Siyang makapangyayari. Yung mga apostoles nga, paano ba namatay yung 12 apostoles na yun? Di ba? Lahat na lang ng Lord's work ginawa nila nung nabubuhay sila. Hindi ba't may sinunog, mayroong pinako sa krus na pabaliktad, di ba si St. Peter, pabaliktad pinako sa krus, namatay silang mga martir. Kapag ikaw ay nagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon, ikaw ay malamang babalatan ka ng buhay o susunugin ka o dahil naghahari sa mundong ito yung kasakiman at saka yung kadiliman eh. Di ba? Pero the comfort of hindi man natin makuha lahat ng comfort, lahat ng parangal, lahat ng credit, lahat ng kabutihan na deserve natin dito sa mundong ito, hindi man natin makuha. Hindi man natin makuha yung hustisya. Rest assured that there is justice beyond this life. Siguro yun na lang yung dapat nating isipin. God bless.